Sa iba pang balita, pinanindigan ni Senador Richard Gordon ang inilabas na EJK report na walang nangyayaring state-sanctioned killing sa bansa. Hiniling din ni Senador Gordon kay Senador Antonio Trillanes IV na patunayan ang mga alegasyon nito sa extrajudicial killing sa bansa matapos nitong sabihin na basura ang inilabas na committee report ng Senate Committee on Justice kaugnay sa mga umano'y kaso ng EJK sa bansa. Sinabi pa ni Gordon na kailangan patunayan ni Trillanes ang mga akusasyon nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at maglabas ng ebidensya na may kaugnayan ang Pangulo sa extrajudicial killing sa gitna na rin ng isinasagawang gera kontra sa iligal na droga ng administrasyon. Kampo-anya mismo ni Trillanes ang nagdala ng kanilang sariling mga witness kagaya na lamang ni Edgar Matubato na maituturing anyang polluted source. Sa punto pong ito ay makakausap natin sa Senate Justice Committee Chairman, Senator Dick Gordon. Magandang tanghali po, Senator Gordon. Good afternoon, Rafi. Opo, ano pong reaction niyo dun reaction niyo po sa isinampang reklamo ni Edgar Matubato laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman? Gayong sa inyong committee report ay hindi totoo yung DDS at largely yung testimonya ni Matubato ay hindi rin totoo, Senator? Well, guided missile yan eh. Hindi sila nagtagumpay doon sa Senado kapag sa Ombudsman ngayon. Makikita naman ang credibility niyan eh. I'm sure he will be exposed to that. Pero proper po ba na aksyonan ng Office of the Ombudsman itong reklamong ito? Gayong may immunity from suit ang Pangulo? Pwede niyang investigahin, pero if I would be careful about it because magsasabit siya doon sa court sa Congress for impeachment. He cannot just dismiss it kung nasa sa kanya yan eh. The proper venue really should be in the House of Representatives. Itong mga kasong, basehan po ng kasong isinampa nitong si Matubato ay mga kaso pa doon sa Davao, 80s and 90s. Sa palagay niyo po ba, uusad pa talaga ito? Yung prescriptive period po sa mga kasong ito, paano po makakapekto sa investigasyon? I'm not aware of the specific cases na sinafile niya, pero siyempre, it will go against him na yung sinabi niya doon sa Senado na mga under oath, it will go against him. So, palagi ko, kung yun ang sinabi niya, hindi magpo-prosper yan. Para po sa kabatiran natin mga manonood, ano po ba yung buod ng inyong committee report patungkol dito sa mga testimonya ni Matubato? Well, nagsisinungaling siya because una, halimbawa, doon sa kaso nung si Mactum, ang sabi niya, hindi siya kasama. Pangalawang affidavit yan. Ang pangalawang affidavit, sabi niya, nakita niya pinapatay. Pangatlong affidavit, pangatlong under oath, sabi niya, siya mismo ang pumatay. So, paano mo paniniwalaan yun? Di ba? Tapos, sabi niya, member siya ng CAFCU or mga ganon. Napatunayan, hindi. Tapos, sinabi niya na siya ay napatay raw nila yung mga bodyguard ni Nograles. Pinabulaan na naman nila Nograles yan. Marami siya sinabi na hindi totoo. Pati yung mga pulis na dinala dun nila Senator De Lima sa Kongreso na testigo nila ay sinabi sa kanila, hindi totoo yan. Yan kasi doon nga sa pagkatimbawa, isa si Medina, hindi pa siya pulis. Doon siya sinasabi ni Matubato. Pangalawa, sabi niya si Las Cañas, kasama niya. Sabi ni Las Cañas, hindi ako kasama niyan. Nagninegosyo kami sa real estate. At pagkatapos sabi niya, yung sinasabi niya malakas siya kay Duterte, hindi rin totoo. So pagkat dalawa yung kapatid niya, Pinas lang, doon sa Davao ng masasabing murder, no? Tapos yung kanyang kapatid, hindi nakapasok. So ang dami-dami, litany. Tapos tumakbo. Nung magkakaroon na ng confrontation, umalis siya. Dalawa sila ni Senator Trillanes na umalis at hindi na sila napaalam. Hindi ginagawa na matinong tao yan. Sa palagay niyo po ba itong kay Matubato, yung mga testimonyang ito, magpapahamak palalo sa kanya? Kasi may mga isinampan na rin reklamo laban po sa kanya. Well, he has nothing to lose because ang labas sa kanya illegal possession of firearms. He is an admitted murderer. Although wala pa yung body of the murder, no? Yung body no si kaya nga sabi ko hanapin natin yung katawan nitong si itong Turko na si Mactum, no? Pag umamin ka ng ganyan, dapat kailangan mapapatunayan niya pag nakuha yung pagkay at
masasabi nga na talagang nagsisinungaling siya. Ayon po sa kanyang abogado, yung abogado nitong si Matubato, wala daw pong nasa likod nitong pagsasampa ng kaso nila sa ombudsman, kundi ito mismong si Matubato lamang at yung kanyang mga abogado. Kayo po ba naniniwala roon? Yan rin ang sinabi nila, pero nakalila sa likod niya si Trillanes at saka si De Lima. Nalinaw, inamin nila yan. Inamin nila, noong una ayaw nila, tinatanggi nila na sila nagdala ng bandang huli. Sino ba nagpaalis sa kanya? Hindi ba si Trillanes? At sino ba ang nagsabing siya ang nagbigay pa ng CHR? Alam mo, yan ang mahirap eh. Tapos na yung investigasyon, tapos na. Kung gusto na mag-appeal sila sa Senado. Committee yan eh. Magagaling naman yung member ng committee. Bakit sila mga ayaw? At ayon din po sa abogado ni Matubato na si Attorney Sabio, bukod dito sa ombudsman, balak din nalang magsampa ng kaso sa International Criminal Court. Sa palagay niyo po, magpa-prosper ito base doon sa mga naging testimonya ni Matubato sa Senado? I do not speculate eh. Pero alam mo, ngayon, very charged ang atmosphere. Marami katulad sila, kumakapit na sa patalim yung mga style ni Senator dahil nahuhuli na siya yung una-una, nagsinungaling siya na wala siyang kilalaman doon kay Ronnie Dayan. Yung pala, nung parang nasa law office sila, mag-boyfriend na sila at mag-girlfriend. Pagkatapos, napatunayan, tumatanggap siya doon. Ang tingin ko, napatunayan yung pesya, ayos na, nagkaayos na. Tapos, dito mo, ina-admit niya na siya mismo, kinuha niya yung recommendation ng kanyang driver para sa dalawang matataas sa pinuno. Isa sa bureaucrats, tama ba yun? Tapos yung siya nakaupo dyan, kahit na binisita niya ng bandang huli, naitayo na yung mga air condition, yung mga jacuzzi, yung mga pribilehyo binibigay niya doon sa madalaking mga drug court at ibang criminal doon. Bakit natin paniniwalaan niya? Kaya kumakapit na sa patalim, itong si Senator De Lima sa tingin ko. I don't want to be personal, no? Pero marami siyang ipapaliwanag eh. Siya pa, si Matubato hawak niya yan eh. Secretary of Justice pa siya. Commissioner ng Human Rights siya. Anong nangyari? Hawak niya na doon sa Witness Protection Program yan. Noong 2014, pinaalis niya pa. Ba't di siya pinahil nung araw pa? At sa kanya lahat ng NBI, sa kanya lahat ng kapulisan, cabinet member siya. Ipapahil siya lang ngayon dahil hinahabol siya na Duterte. Talagang mababaw ang credibility niya. Yun nga po, para lang po malinaw, Senator, ang sinasabi niyo po, itong mga pagsasampa ng kaso kay Pangulong Duterte sa Ombudsman at yung balak na pagsasampa ng kaso sa ICC, lahat po ito ay politically motivated at hindi talaga aksyon ito ni Matubato lamang, Senator. I think it's a reaction. Matubato, sabi nga nila, hindi raw grade school graduate, di ba? Lumalabas, high school graduate pala. Sabi, grade 3 lang nung una ito, or grade 4. Pala lumalabas, high school graduate. Hindi mo na alam kung anong papaniwalaan mo. Lumalabas talaga may political motivation dito. And, pinapahamak nila yung tao, ginagatong nila yung tao. Panghuli na lamang po, Senator, gayong medyo mainit po yung iringan ninyo at ni Senator De Lima dyan sa Senado. Kumusta po yung inyong working relations naman pagdating sa ibang trabaho dyan sa Senado? Siya mismo, sasabihin niya, binabati ko siya. Nag-apologize siya, tinanggap ko siya sa aking opisina nung nag-walkout siya. Pati si Senator Trillanes, ako, mga kaibigan natin yan, mga colleagues natin yan, di ba? Sa Senado. And we have that customary na kahit naman paano, we act with frankness and candor. Ang ayoko sa kanila, lalabas sila at sasabihin, hindi ba si Senator De Lima? Si Senator Trillanes, lalabas siya sa Senado at doon siya magsasabi na yung kanyang mga kasama sa committee ay mga mga tuta ni lucky raw kami. Ako daw lucky. Hindi niya masabi kay Lacson. Takot siya kay Lacson eh. Dahil pareho, lista niya sa Philippine Military Academy yan. Pero hindi ko na pinapatulan. Ayan na lang natin. Pero Senator, would you rather nakausapin kayo ng diretso at sabihin sa inyo itong mga pahayag na ito, Senator? Nasa Senate sila eh. Pwede silang tumayo doon. Nung isang beses tumayo siya, natalo siya sa akin. Sabi ko, sabihin mo, gumawa ka ng merong ongoing hearing. Sabihin mo doon, huwag kang patayo labas sa hearing. Okay, well, salamat po sa inyong oras, Senator. Thank you very much, Rafi. Si Senate Justice Committee Chairman, Senator Dick Gordon. Si Matubato na walang kasong final sa kanya. He came down here and accused everybody. And kunyari siya ang hero na he's testifying against all the others that went with him to kill Bakdung. Now, it turns out that you have a note
that you concealed to the committee. After all the rants and accusations, I believe Senator Dilima deserves an apology, Mr. Chairman. What apology are you talking about? I did not There is no need an apologize. apology because you had the information. You had the information from the very The beginning. committee, Mr. Chairman. Your accusation was very, very clear that he did not. Oh, I'm not withdrawing it. Not on your life, boy. Oh, I'm not withdrawing well, it. you're mistaken, and you're showing your bias, Mr. Chairman. You're showing your bias as the chairman, Bias? and Mr. Chairman. the apology is warranted. An apology is warranted, I will Mr. tell you the Chairman. concealment. I could not- I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. The concealment was done, perhaps not by Matubato, because I wasn't here at the time, but the concealment was done by you. Because when Matubato was testifying, don't you think it was incumbent upon your part to say, I have information that this guy has been fined? Can we call on the NBI to produce that testimony? Mr. Matubato already said Mr. Matubato has already said that a case was filed against him. Out of respect for everybody, I will I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Senator Trillanes. Judgment call daw niya yun. Kasi yung security, compromise. Dahil maghapon na dito, akala siguro hindi nakakailanganin. May insinuation din, narinig niyo kanina, may insinuation na para bang sinadya namin na pinaalis. So ano ba yan? Puro na lang, lahat na lang. Hindi ko na po gusto yan. Sa house, ginagawa sa akin yan. Kung ano-anong mga binitang nila. Tapos dito, ganun din. Material concealment, my God! That's a very serious accusation. Wala naman material concealment. Kaya nga sinasabi ko ngayon, hindi pa ako sigurado kung nasagot na sabi ho yun o may nagtanong yun, nagtanong tungkol doon. So walang concealment. Bakit ko magpupunsil na nasabi na pala? Kaya ko hindi binolunteer yung information na yun because nasabi na pala ni Mr. Matubato. And then I'm demanding for an apology. Ayaw naman mag-apologize. Pagkatapos na siniraan ako ng siniraan, you know? So ano pang silbi yung nagpa-participate itong investigation? So parang iba mo, parang kayo yung nagpa-participate ngayon. Lahat naman. Kaya nga ganito ang nangyayari sa akin. Dahil nga pinupursige ko yung investigation. Pages 166 to 167, September 15 PSN. September 15 PSN. Pages 166. Tingin niyo kaya ba maging objective nitong investigation ng Ma'am, moving forward, ano na po, ma'am, bukas po Jobert? Ipasa Jobert? Oo, pag-isipan. Kasi, for the past weeks, I was trying to always control my emotions. Nag-deject man na lang ako sa ginagawa sa mga. May hangganan na I'm also being a woman. I have feelings that I don't get hurt. And I'm now so deeply hurt. Kaya siguro naiintindihan ko kung bakit ba sa kakalifo ako. Ma'am, it's I do all this. I'm just trying to help people know the truth. orchestrated plan of the allies of President Duterte to block all your efforts to ferret out the truth and eventually pin the president on any liability? Do you see any orchestrated plan among the allies of President Duterte to block all your efforts to come out with the truth and possibly pin down the president on his past liabilities? I really don't know. This
last time when I went ahead with my resolution to investigate the EJ case. Lumala ng lumala. Even if, dati ko na nga pong narinig na ganito ang gagawin sa akin, that they will destroy me at all costs because that is what the president wants. Yung magnitude po, yung scale ng persecution, ng crucifixion na ginagawa nila sa akin, sobra na. Sobra na. That's why, nagkakaganito ako paminsan-minsan because hindi ko talaga tanggap sa akin na inaakusahan ako ng hindi naman tama ng walang katotohanan. Walang katotohanan yung drug leaks na yan. Walang katotohanan na naman yung mga sinasabi kagabi. You think something inappropriate on my part? If at all it is true na inakusa ko siya noon sa Davao na hindi ko nga matandaan yan kung nangyari yan. And then, talking about, taking them for a ride and all that, I will never do those things. I'm the sort of person who does things na yun ang akala kong tamang gawin. Kahit mag-isa lang ako. But to do this, to make it worse, ano pa nga ba? Lahat na lang. Lahat na lang. Sa akin, pinupunkirya. How do you feel when Hindi nagkakagabi ang napabuli ng gabi kasi tumitsyempo lang sila dahil gusto talaga nila i-terminate na yung hearings namin. Pumasok din po yun sa utak ko. Bakit nila minamadali? I already manifested something like already exhausted physically and mentally. But I could feel the sense na kasi yung explanation nga nila, it all came all the way from Davao and therefore kailangan na nilang bumalik. So because reasonable naman po ako. So even if I really felt so exhausted already, I went along. And little did I know na gano'n ang kakalabasan nung naging proceedings last night na nagkaitan. Dahil nga sa unfair criticism sa akin. Could be orchestrated na? Ma'am? Ma'am, yung sa House hearing, were you aware na nag-backdown si Speaker Alvarez? I saw it in the papers. Dapat naman talaga. If there's any sense of decency left in this men in the House of Representatives, they better think twice about that demented plan of theirs to show that alleged sex video. Many have reacted already. I'm so moved by the outpouring of support, especially from women's groups. Na hindi naman po talaga tama yan. Kahit anong anggulo tingnan niyan, hindi po tama yan. Just to shame me. Wala namang relevance yun. Wala namang materiality yun. Doon sa subject matter ng kanilang iniimbestigahan, irrespective of the authenticity of the alleged sex videotapes, matagal na nila yan float yung alleged sex video na yan. And then, ngayon na naman, ganyan na naman. Ma'am, how do you feel, ma'am, na every time, ma'am, may mga emotional outburst kayo, nag-criticize kayo, ma'am, sa Netflix, may mga memes after? Mga memes yun, no? So, sanay na po ako sa mga ganong criticisms. Pero, 2 beses pa lang naman ako nag-criticize. At hindi naman ako yung tao na basta ko lang gagawin mo na walang dahilan. That's my best expression of protest. My best way of expressing my protest of the things happening. Hindi ko na po nagustuhan. I was being ganged up, hindi na nila ako pinapakinggan. So what's the point of staying there? To be further crucified by them? I was clearly outnumbered. When they reach out sa inyo ni Senator I'm waiting for their apology. And my apology now is a physical po. Yung apology ko na sinabi ko ngayon na pasensya na po kayo sa outburst ko, sa pag-walkout ko, hindi maaari, hindi dapat ko talaga yan ginagawa. Pero hihingi rin po ako ng hihingi po ako ng pag-unawa na wala na po ako ibang choice kagabi. It's too much already. Ano pong punto ko doon para lalo nga akong i-crucify, lalo nga akong ganunin? I still have my self-respect and self-esteem, notwithstanding all the things, cruel things that are being done to me by the members of the House, some members of the Senate, and then yung mga cohorts nila sa labas, yung mga operators na yan, yung mga nag-gather ng mga fabricated evidence na yan, hindi mo sila humihinto
Kasi nakikita nila nakatayo pa ako. Kaya I have to continue standing. Because I don't want to give them the pleasure of seeing me beaten. Dahil alam ko po, tama ang pinaglalaban ko. Ma'am, Senator Trillanes na lang ba yung nakikita niyong kakampi niyo with all this? Yeah, at least nandun si Senator Sani. And then, isa pa pala yun, I was also surprised. Buti na-mention na si Senator Sani. I was also surprised about another reaction of Senator Gordon about yung hindi daw po. At least you already said, you already that you were the one granting protective custody. Eh dati nang dinisclose yun ni Senator Sani. Kaya nga ako nagpatulong sa kanya kasi hindi ko kayang iprotektahan si Pero alam nyo, very important yung nangyari kahapon. Dahil umaga pa lang, sinasabi ko na magkaraparapin natin. Kaso ayaw nila gawin yun kasi napahiya na sila dahil kaya nga nila pinapunta itong mga policemen na identify ni Mr. Matubato dahil confident sila na hindi makikilala ni Mr. Matubato. Kasi hindi maganda yun, ito puro positively ni Mr. Matubato yung mga pulis. Kaso nung umamin yung mga pulis na kilala nila, dinapisto na, kailangan nila mag-change ng plan. So ginawa nila ngayon, hindi nila pinag-harap. Tapos nag-aantay si Mr. Matubato from 7 a.m. to 8:30, hindi naman pinatawag. Ngayon nung sinabihan ako ng aking security officer na nire-recommend niya for security reasons na umalis na kasi mahaba pa yung biyahe at delikado na magbiyahe siya ng malalim na gabi. So piniyagan ko na kasi wala naman akong sarili ngayon. Tapos, noong time na yun, doon naman hinanap. Eh sinabi ko, kaya nga nung bumaba ako to, teka muna, maghapon dito hanggang 8:30, hindi nyo hinahanap. Tapos nawala na sa kanya hinahanap. Anyway, kung schedule hearing tayo ng 9 a.m., pwede nyo itanong kung anong itanong. So what's the fuss about? Pero naghahanap na talaga ng butas. Tapos kahapon, kagabi, nakita natin, napahiya sila na yung kinapuputok ng butsi nila na hindi daw nagsabi si Matubato na yung about yung kidnapping case, yung pala nasa transcript, 2 beses sinabi ni Mr. Matubato, kay Senator Gordon mismo. And they falsely accused Senator De Lima, which was very unfair. Kaya gano'n. Pero nung napahiya na, naghanap na ng butas kung ano-ano maliliit na lang ng mga bagay ang sinasabi. Pero everybody saw it, napahiya sila, the transcript was very clear, so well, pride na lang yan. Pride na lang yan, pero kitang-kita ng ating mga kababayan na mahiya siya. In fact, doon mismo sa transcript, sila mismo nag-exchange. So we cannot feign ignorance. Ngayon, kung sasabihin niya memory lapse yun, o teka muna, kung ikaw nga nagkaka-memory lapse na si Mr. Matubato, hindi pwede magka-memory lapse. Remember, ang kasalanan ni Mr. Matubato daw is yung 2002, not 2000. But here's the thing. Remember nung unang hearing, nung sinabi ni Mr. Matubato na 2002, yung kay Sally Macdum, ayaw nga nila maniwala kasi wala daw sa Google si Sally Macdum. Sinabi rin, 2002, wala raw pa akong PF. Pero ngayon lumalabas, 2000, daw na-abduct si Sally Macdum, may totoo nga Sally Macdum, doon sa video na nilabas si Senator Cayetano, totoong inidnap si Sally Macdum at may mga witnesses. So tama yung sinasabi ni Mr. Matubato. Plus, kung 2000 nangyaring abduction, ibig sabihin may pa-OKF. So talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Matubato. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung sinasabi niyong niloloko? Kung may nagpasakay sa kanila, isip si Mr. Las Cañas. Diba? Maliwanag ito. It's a simple test. Yung relo, gumawa siya ng kwento Nahuli siya kaagad. So gano'n. Dito natin makikita yan. And I hope it was clearly seen also by our people. Sir, may warrant. Sir, may warrant. May warrant. Yes. Public apology ang kailangan ito.
he should be man enough to admit nagkamali siya. He falsely accused a member of the committee. Ngayon, hinarapan siya ng katotohanan. Pride ang umiiral. Hindi maganda yan. Lumalabas yung bias niya as the chairman. Sabi ko na, time tutuloy, di ba? Alam nyo, pagka sinupress nyo yung katotohanan, meron at merong paraan niya para lumabas. Dapat pinag-aaralan nila yung history. Sir, may warrant daw na ilalabas from Davao against Matubato, illegal possession of firearms. Ano biglaan ba yan, sir? Definitely, no? Lumalabas na talagang 2014 pa yung kaso. And ngayon lalabas yung warrant. Talagang highly suspicious. Gusto nilang i-suppress na kasi Mr. Matubato. And that will raise some questions. Kung talagang walang kakwenta-kwentang testigo ito, si Mr. Matubato, bakit mo iniipit? Hindi ako papayag. Pero siyempre, mananaig sila dahil marami sila. Pero we should let the people know who these senators are. Kailangan malaman kung saan sila pumapanig kasi magpipintahan tayo later on. Alam nyo, pag nagbago ihip ng hangin, makikita nyo kung sino yung mga magagaling tumalon. Sa akin, I will obey the legal processes. Kung ano yung dapat gawin, gagawin ko natin yan. Hindi po totoo yan. Alam nyo, hindi mo na kailangan mag-po dito sa gobyerno ito dahil nagsasaliti naman. Di ba? They're self-destructing eh. Di ba? Ang problema dito, what's unfortunate is they're dragging the whole country down. May sinasabi lang, the hearings are kumbaga the source of negativity din sa Pilipinas. Hindi. Presidente nila. Diba? Murahin sa lahat. Paano? Oh, definitely. Hindi naman. Ngayon lang natin ng parang blank check. Gusto natin na systematic. Kasi may mga bagong opisina under the office of the President. Gusto natin na ma-allocate na kaagad from the get-go para hindi yan kung saan-saan i-dadalhin. At the same time, kung talagang ang primary advocacy is the war on drugs, it's very much warranted na ilipat natin. Maglagay tayo ng pondo sa PIDEA na sila yung primary agency against illegal drugs. Yes. Wala naman eh. Kasi sino ba sa Office of the President per se ang nagkakandak ng war on illegal drugs? Wala naman eh. Oo, PIDEA is the primary agency. So dapat doon na natin ilagay. Diba? Kung PNP, nilagyan din natin yung PNP, AFP. Interpretation, tinutulungan ko pa eh. Sinabi ko pa nga sa kanya doon sa loob ng refectory, cool ka na, kaya mo, huwag ka mag-iinit dahil ganyan talaga, mahirap talaga. Eh pagkatapos nung tinago naman yun, ako napaka-unfair naman. Una pa, hindi pa sabi ko pa nga eh, I think it's just an oversight. I think it's just an oversight. Hindi sinasadya. Pero nung nakita ko na talagang may mga testigo, tapos nung lumapit, ang nag-trigger sa akin, umalis yung testigo, samantala may order, huwag kang aalis, andito pa yung mga yan. Alam nyo aalis na yan bukas. Eh bakit umalis? Dahil nagkalabasan na meron pa ng kaso. Eh syempre, puputok na yan. You cannot help us all feel, si Lacson lang gusto niya, terminate na eh. Tigil na. Ito ayoko. Ba't natin terminate ito? Eh, sasabihin ng tao, tatago tayo. Eh, pero nung lumabas nga yung note na sabi nga, dinala because nako-compromise na yung security, eh dapat nagpaalam. Dapat nagpaalam. Kasi kung nagpaalam, at least magkakaalaman, di ba? At saka, andun ako sa oversight lang yan. Sige na, nasaan ba yung kaso, pakita nyo. Eh no, pagka 1+1, naging 2 eh. Diba? Pero pwedeng mag-decide kayo, sir, ano, na i-terminate na dahil din sa, sabihin nyo nga, sabi na ibang kasama nyo, you were taken for a ride. Pero sir, ito'y tungkol kay Matubato. Kung nagsinungaling man siya, granted nagsinungaling, paano sir yung main reason para dito sa hearings, which is ngayong hindi siya ba ang nagdala kay Matubato sila eh. Ang hinahabol ko, kita naman yun, palagi ko inuulit yung gagawin ng committee, di ba? Hindi naman yun ang hinahabol ko eh.
Pero ang lumabas, Matubato was the end all and be all for their case. Nung mag-i-implode na si Matubato, lahat sinasabi, to my mind as a lawyer, hindi ko dadalhin yung Davao group here. Sasabihin lang na, wala kaming kinalaman dyan. So paano yun? Ibig sabihin, hindi talaga yung EJK na nangyayari ngayon ang main purpose, kundi Nila. Davao at Duterte. Duterte pa rin ang target eh. Ang target ko, abay, teka, magpaliwanag nga kayo. Dala ko papakita ko sa inyo. Bayan by bayan, ito ang pinatay dyan. Ikaw ang provincial director. General De La Rosa, anong ginagawa mo din sa provincial commander na ito? Hindi siya gumagawa ng kanyang trabaho. Di ba? Doon dapat tayo pupunta para matigil, para mahinawan ang tao. Kung hindi yun ang pakay natin, ba't tayo nag-iimbestiga? So sa tingin niyo po, Senator, may ibang agenda talaga? Ang agenda talaga si Duterte. Ang problema naman doon sa presidente natin, napipikon siya. Sinasagot niya lahat. Kaya nga sabi ko nga, nadadapa ka sa sarili mong espada, mahimik ka na, huwag ka na magsasalita, gawin mo lang yung trabaho para matapos tayo. Sigurado may magsusulsul dyan laban sa akin. Hindi ginagawa na senador yun, lalo na siya presidente ganito, no? Pero, mahal natin ang bansa eh. Kailangan sabihin natin, dahil maraming issues sa foreign relations na napipigil siya, may mga issue na dapat natin pag-usapan. I've been in trouble because of all the shenanigans, and I have been very nice to her. I've always even talked to her, gave her my compassion. Yes, I feel that we should live in human happiness. Unfortunately, during the hearing, you could see I bent over backwards. I did not change anything. I continued on with the hearing as scheduled by her. I invited all the people that she invited. And when we did that, we made sure that the hearing was orderly. And we made sure that she had every chance. We extended her. Even last night, she was extended several times. And when she stopped, I said, go ahead, continue. Because I promised that, right? And yet, all the time, what was happening? We were being fooled. And that's unfortunate. Even when we were fooled, when she told us that she already had, meron na siyang hawak na informasyon na ito pala ay kinasuhan na ng kidnapping with ransom. Totoo. Sa unang hearing, sinabi nila na may kidnapping with ransom. Walang po nga pasin eh. Nung sa pangalawa, ang pinapasin namin na sinabi, papatayin nila dahil ito raw ay terrorist. Kaya yun ang concentration namin. Very slight lang yung sinabing kidnap for ransom. Kaya lang, nung tinawag na namin yung mga pulis, again, alinsunod sa kagustuhan niya, anong lumabas? Yung tinawag niya mismo, sinabi na nung May 9, nilapitan niya, she tried to tamper with the witnesses. May 9, 2009. Can you imagine that? 2016 na tayo. Tinamper niya yung witness. Hindi ko na ako naniwala. Sige, pagbigyan natin. Pagkatapos, nung lumabas na meron palang informasyon, sinabi na ng NBI, ito yung dokumento na may kaso si Juan na kidnap for ransom. At alam na natin na yung asawa ata o yung nanay nung asawa ni Matubato, asawa ni Matubato, sinabi, nanghihingi ng pera, nagra-ransom yung grupo nila para mabawi si Macdon. And in spite of that, sabi ni Juan, kinakalabit na ako ni Senator Lacson. Namumula na sa galit si Senator Lacson. Terminate na natin to, walang mangyayari dito, niloloko tayo dito. Sabi ko, no. Sabi ko, oversight lang yan. Sabi naman niya, nakalimutan niya lang eh. Oversight. Sabi ko, tawagin ninyo yung testigo. Doon nangyari yun. Nang tinawag na namin yung testigo, ano nangyari? Sa pulo ko na, yung pala ang pakay. Alas 8:30 na tinawag na namin yung mga pulis. Umalis na sila. At ang lumabas doon sa pakalis nila, sabi nga naman, umalis na raw, dahil delikado raw ang security nitong si Matubato. Ibig sabihin, alam nilang tatawagin, nung lumabas na yung mga ebidensya laban kay Matubato, ikinubli na nila. Yun ang nangyari dyan. At ang totoo niyan, magko-confrontation na
natalanta na sila, kaya nagagalit siya na umarap na silang paraan. Natatandaan nyo, para siyang ibang napakabait na tupa. She was as meek as a lamb. Sabi niya, I didn't know. Meron pala akong papel dito na may note ako. Pero nung dumating na si Trillanes, nagdidipa na yan at nagsisigaw na. Sino ba nag-walk out? Itutuloy ko talaga Sila nag-walk out Ano ba ang ibig sabihin nung sinasabi na nandun? Di, i-confront natin yung testigo dahil pagkakataon na. Very serious. Kidnapping with ransom na pinatay. Pinatay yung tao, hindi pa nakikita yung tao hanggang ngayon. At ang kasama na tinuturo ng NBI, hindi ito mga pulis, iba ang kasama niya. Pero siya, ang tinuturo niya, na binikti niya, at mag-testify laban sa kanya na hindi niya na makonfront siguro, natakot na siya, yung si Art Lascanos, sinabi niya, hindi ho ako kasama dyan. Ilang pulis ang nagsabi, sir, hindi pa ho kami pulis. Yung ibinibintang nila sa amin nangyari, hindi kami pulis. Marami ng kasinungalingan. Sobrang ang pasensya namin. Sabi ko, pagbigyan natin. Nung sumobra na, lumakad, ano pang gagawin natin yan? Pero Senator, sabing ganyan nila, na sabi ni Senator Trillanes kanina, parang nagulantang daw kayo kasi you wanted the confrontation dahil in-expect nyo na hindi mapipinpoint ni Matubato yung mga witnesses. Pero nung witnesses mismo nagsabi na kilala nila si Matubato, so parang nataranta daw kayo. Kung nataranta doon, ano ba sa akin? Dahil hindi daw ganun yung expectation ninyo. Wala akong expectation. Sinabi ko ba expectation ko? Saan ang expectation? Hindi kami magsasabong yan. Hindi ko pinapatulan ng ganyan tao. Ang sinasabi ko lang, naniniwala siya sa kanyang reality. Sapagkat sila naguhubog, sila umiiwas, tapos isisisi nila sa amin. Sino ba ang magbigay sa kanila? At tangin ko nga kayo, sa 13 oras na nag-hearing kami kahapon, ilang beses ko nakikita si Trillanes na nagbababad doon. Ito lang sabihin ko, lahat ng tao, ultimo si General De La Rosa, at lahat ng kapulisan, at lahat ng mga senador, naghintay from 9 o'clock hanggang gabi. Kailan siya lumabas? Doon dumating na yung mga pulis, naka-recess kami, tatawagin na siya, pinauwi na. Tapos darating siya, magpapagwapo na naman siya. Come on. Luma na yan. Luma na. Gasgas na si Trillanes. Will you apologize, sir, to Senator De Lima? There's nothing to apologize. They should apologize to the Senate. She is in danger of being censored by the Senate now. You should have seen Senator Lacson. I never saw him so mad. Namumula. Galit na galit. Sir, bakit At ang gusto niya, tigil na. Sinabi ko bang itigil? Kung takot ako, titinigil ko. Sila nga nagsasabi sa akin, suspend na natin. Nagpatuloy natin, dahil kawawa naman nakakaya doon sa mga pulis At sinabi ko, tatanungin kay mga pulis kung okay sila doon sa dapat gawin Hindi naman ito para kay Matubato Sila ang nagdala kay Matubato, nasunog sila kay Matubato. Yun ang problema nila. Papaniwalaan mo, sasabihin niya, ang pinatay niya, 50 at hanggang 1,000, tapos nagsisisi na raw siya. Tapos yung pala, ikinukubli niya na yung kanyang pinatay na si Macdum, kidnapping for ransom pala. Paghahanap buhay niya, tapos pinapalabas na siya ay pumatay ng isang terrorist. Malaking, seryoso yan. Sir, Niloloko mo ang Senado, niloloko mo ang tao. Sir, nasa transcript daw yun. Yung Oo! So, wala nang concealment, sir? Hindi, ang material concealment, hindi yun sa transcript. Ang material concealment, alam ni Senador De Lima na meron siya. Di ba sabi niya, I'm sorry. Ilang beses sinabi, I'm sorry. I had it pala in my notes. Kaya sabi ko, andun kayo nakikinig kayo. It's alright. Sabi ko, it's just an oversight on her part. Magbigyan natin. Si Senator Lacson, tigilin na natin. Niloloko tayo. Yun ang concealment. Hindi bali yung testigo ang mag-conceal. Mako-contempt namin. Pero pagkasama namin ay nagtatago ng ebidensya. Nataranta sila nung sinabi ng NBI, sabi ko, kunin niyo yan, i-mark niyo yung exhibit na yan, bakit ngayon may ebidensya tayo na tunay na mayroong kidnap or ransom. Lahat sinasabi ni Matubato. Kidnapper ako, pumatay ako ng tao, kidnapper. Hindi naman talaga nagbabad doon sa issue na sinabi niya na siya ay may kasong kidnap or ransom. Hindi nababad doon Ada nababad doon sa issue na terrorist yung pinatay nila, na binikti nila. Pero Senator, sabi ni Senator Trillanes,
Matubato sa landscape. Kayo daw mismo yung nagtanong. Hindi. Ang hinahabol ko yung okay mo na, sabihin mo sa akin yan, ha? Mahina ulo ko, sabihin mo na. Hindi mo naintindihan, eh. Bakit ang hinahabol ko? Yung terrorist angle, eh. Pag pumatay ka ng tao, yung terrorist ang hahabulin mo. Ano pakialam ko kung may kidnap for ransom siya? Pero hindi niya sinabi na yung kidnap for ransom pala, doon kay Macdon. Hindi niya sinasabi na mayroon palang kaso talaga. Kaya siya nagtatago. Ano sasabihin natin? Tinago nila. Sino bang tumakbo? Huwag naman natin patulan yan lahat ng paputok nila. Sino bang tumakbo? Si De Lima. Sino bang umalis? Lahat kami naandun. Sino ang tumakbo? Sila. Pinauwi nila. Pinaalis nila. Alas 8 ng gabi, papasok na yung mga testigo. Yung mga pulis, umalis sila. Ba't naman kung papatulan yan? Pero sir, sabi ni Senator De Lima, wala na daw siyang choice kagabi dahil masyado na siyang Nagkaroon talagang nagme-meltdown. Kakampi niya pa ako nung una. Sabi ko, yes, oversight lang yan. Kaya magbigyan niyo oversight lang. Narinig niyo ba yan o hindi? Narinig niyo pala ba't pinapatulan niyo? Sir, clarify lang po. So kahit na sinabi na ni Matubato mismo sa inyo at sa transcript na public record po na... Anong public record? Anong public record? Meron ba public record yung meron bang public record? Meron bang public record yung tinatawag nating NBI? Meron ba? Kagabi lang lumabas yun eh. Kagabi lang eh. Lahat na sinasabi ni Matubato, we were taking like with a grain of salt. Natural. Ito ay taong idadala ng M14. Kasasabi, 1,000. Yun nga, nayayabangan nga ako. Nayayabangan nga ako, sasabihin, 1,000. Yun ang dadalhin. Sino ba nagdala kay Matubato? Ako ba? Sino ba nag-imbita doon sa mga pulis? Ako ba? Pinilit ko ba yung mga pulis sasabihin nung May 9, pinakialaman ni De Lima yung kanilang testigo, yung kanilang testimony. At nung lumabas na yun, nataranta na sila. Tapos ako pa nataranta. Excuse me, hindi ako natataranta. Senator, clarify lang, ano yung kinoconceal po? Ano po yung na-allege po ninyo na Ulit-ulit naman kayo. Ano ba gusto mo sabihin ko? Kinonsil talaga? Walang kinonsil? Kinonsil niya, inamin niya eh. Di ba inamin niya? I'm sorry. Alam ko pala yung information na yun ay naandun, na hawak niya, may kaso talaga, at dapat inilabas. Dapat i-confront natin yung witness. Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? I will try to get my good. Such a lucky day. So ano po, sinabi rin po ni Senator Trillanes na umaga pa naman daw po, sinabi na po niya, or sinadjust na po niya na magharap-harap na po. He is not the chairman. I am the chairman. Isang araw, 2 araw na andun si Matubato. Pagbibigyan naman natin yun. Kung sakma rin siya ng mga tao yun at pinagbibintangan niya. Gusto ba niya yan? Siyempre, pakinggan muna natin yung mga kaside ng kabila. O tapos na, alam na namin ang side ng iba. Lahat sila sinabi, kilala namin si Matubato. Sabi niya, nasa Saman Island yan, nagdadala ng M14. Ay, nagbibigay ng pera yan. Binigyan ko pa na rin yan. Kilala nila eh. Wala naman tumangit yan eh. Ano ba gusto natin palabasin dito? Ano ba hinahabol natin? Yung kuto o yung talagang masama? Sir, ano what ba time dapat po? kong habulin? Sige na, kayo magsabi. Ano ba gusto habulin ni De Lima? Si De Lima, siya ang in charge ng preso. Si De Lima, alam natin, lahat ng preso kabalyero. Hindi ko pa dinadala siya, hindi ko pa pinupuntahan. Pupuntahan ko yan ngayon sa Blue Ribbon. Magpapaliwanag siya ngayon, bakit ng panahon niya, 6 na taon, hindi niya napigilan, mayroong mga jacuzzi, may mga pera, at nung banda uli na lalabas, ngayon kasama pa siya ngayon. Hindi ko pinatulan na sinasabi, may sex video. Hindi ko siya pinapersonal. Diyan mismo. Marami nakakita media dyan. Niyakap ko siya, sabi ko, relax ka na, huwag masyadong init. Sagutin mo, very cogently, huwag ka magpapanik. Ganyan talaga, dumaan ako sa ganyan. Sabi, ito supply sa akin. Sinabi ko pa, up to the last minute last night. Sabi ko, no, Senator Lacson, sabi ko, wala yan. Oversight lang, nakalimutan niya lang yan. Hindi importante sa akin eh. Saan ba ako nagalit kagabi? Nung binigyan ako ng note, nawala na, pinag-uwi ni Trillanes. Kuno. Pinalabas si Trillanes, nung lalabas na, yung NBI na report, lumabas na sila. At alam nila, basag na yung paksiw. Balak na pagsasampa ng kaso sa ICC. Lahat po ito ay politically motivated at hindi talaga aksyon ito ni Matubato lamang, Senator. Oh, I think it's a reaction. Matubato, sabi nga nila, hindi raw grade school graduate, di ba? Dahil lumalabas, high school graduate pala. Sabi, grade 3 lang nung una ito, or grade 4. Eh pala, lumalabas, high school graduate. Hindi mo na alam kung anong papaniwalaan mo.
Lumalabas talaga may political motivation dito. And, pinapahamak nila yung tao, ginagatong nila yung tao. Panghuli na lamang po, Senator, gayong medyo mainit po yung iringan ninyo at ni Senator De Lima dyan sa Senado. Kumusta po yung inyong working relations naman pagdating sa ibang trabaho dyan sa Senado? Siya mismo, sasabihin niya, binabati ko siya. Nag-apologize siya, tinanggap ko siya sa aking opisina nung nag-walkout siya. Pati si Senator Trillanes, ako, mga kaibigan natin yan, mga colleagues natin yan, di ba? Sa Senado. And we have that costumbre na kahit paano, we act with frankness and candor. Ang ayoko sa kanila, lalabas sila at sasabihin, hindi ba si Senator De Lima? Si Senator Trillanes, lalabas siya sa Senado at doon siya magsasabi na yung kanyang mga kasama sa committee ay mga mga tuta ni lucky raw kami. Ako daw lucky. Hindi niya masabi kay Lacson, takot siya kay Lacson eh. Dahil pareho, lista niya sa Philippine Military Academy yan. Pero hindi ko na pinapatulan. Ayan na lang natin. Pero Senator, would you rather nakausapin kayo ng diretso at sabihin sa inyo itong mga pahayag na ito, Senator? Nasa Senate sila eh. Pwede silang tumayo doon. Nung isang beses tumayo siya, natalo siya sa akin. Sabi ko, sabihin mo, gumawa ka ng merong ongoing hearing. Sabihin mo doon, huwag kang patayo labas sa hearing. Okay, well, salamat po sa inyong oras, Senator. Thank you very much, Rafi. Si Senate Justice Committee Chairman, Senator Dick Gordon. Si Matubato na walang kasong final sa kanya. He came down here and accused everybody. And kunyari siya ang hero na he's testifying against all the others that went with him to kill Pacdum. Now, it turns out that you have a note that you concealed to the committee. After all the rants and accusations, I believe Senator De Lima deserves an apology, Mr. Chairman. What apology are you talking about? I do not There is no need an apology because you had the information. You had the information from the very beginning. The committee, Mr. Chairman. Your accusation was very, very clear that he did not... Oh, I'm not withdrawing it. Not on your life, boy. Oh, well, I'm not withdrawing well, it. you're mistaken and you're showing your bias, Mr. Chairman. You're showing your bias as the chairman. Bias? And Mr. Chairman. The apology is warranted. An apology is warranted, I will Mr. tell you the Chairman. concealment. I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. The concealment was done, perhaps not by Matubato, because I was not here at the time, but the concealment was done by you. Because when Matubato was testifying, don't you think it was incumbent upon your part to say, I have information that this guy has been fined? Can we call on the NBI to produce that testimony? Mr. Matubato already said Mr. Matubato has already said that a case was filed against him. Out of respect for everybody, I will I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Senator Trillanes, judgment call daw niya yun. Kasi yung security, compromise dahil maghapon na dito, akala siguro hindi nakakailanganin. May insinuation din, narinig niyo kanina, may insinuation na para bang sinadya namin na pinaalis. So ano ba yan? Puro na lang, lahat na lang. Hindi ko na po gusto yan. Sa house, ganun ginagawa sa akin yan. Kung ano-anong mga binibilang nila. Tapos dito, ganun din. Material concealment, my God. That's a very serious accusation. Wala naman material concealment. Kaya nga sinasabi ko ngayon, hindi pa ako sigurado kung nasagot na sabi ho yun o may nagtanong yun, nagtanong tungkol doon. So walang material, walang concealment. Bakit ko magkukonceal na nasabi na pala? Kaya ko hindi binolunteer yung information na yun because nasabi na pala ni Mr. Matubato. And then I'm demanding for an apology. Ayaw naman mag-apologize. Pagkatapos na siniraan ako ng siniraan, you know? So ano pang silbi yung nagpa-participate itong investigation? So parang iba mo, parang kayo yung nag-participate ngayon. Kaya naman, kaya nga ganito ang nangyayari sa akin.
Dahil nga pinupursige ko yung investigation. Pages 166 to 167, September 15 PSN. September 15 PSN. Pare, ulo ka. Pages 166. Tingin niyo kaya ba maging objective nitong investigation ng Ma'am, moving forward, ano ba po bukas po ating palitin? Jobert. Ipasa Robert? natin. Pag-isipan. Kasi, for the past weeks, I was trying to always control my emotions. Nag-debate man na lang ako sa ginagawa sa hanggang yung sinabi mo. So, it's nothing to do. May hangganan na I'm also being a young woman. I have feelings that I don't get hurt. And I'm now so deeply hurt. Kaya siguro naiintindihan ko kung bakit sa kakalipo ako. Ma'am, it's I do all this. I'm just trying to people know the truth. Orchestrated plan of the allies of President Duterte to block all your efforts to ferret out the truth and eventually pin the president on any liability? Do you see any orchestrated plan among the allies of President Duterte to block all your efforts to come out with the truth and possibly pin down the president on his past liabilities? I really don't know. This last time when I went ahead with my resolution to investigate the EJ case, lumala ng lumala. Even if, dati ko na nga pong narinig na ganito ang gagawin sa akin, that they will destroy me at all costs because that is what the president wants. Yung magnitude po, yung scale ng persecution, Din sa provincial commander na ito. Hindi siya gumagawa ng kanyang trabaho. Di ba? Doon dapat tayo pupunta para matigil, para mahinawan ang tao. Eh kung hindi yun ang pakay natin, eh ba't tayo nag-iimbestiga? So sa tingin niyo po, Senator, may ibang agenda talaga? Oo, ang agenda talaga si Duterte. Ang problema naman doon sa presidente natin, napipikon siya. Sinasagot niya lahat. Kaya nga sabi ko nga, nadadapa ka sa sarili mong espada, mahimik ka na, huwag ka na magsasalita, gawin mo lang yung trabaho para matapos tayo. Sigurado may magsusulsul dyan laban sa akin. Hindi ginagawa na senador yun, pero na siya presidente ganito, no? Pero, mahal natin ang bansa eh. Kailangan sabihin natin dahil maraming issues sa foreign relations na napipigil siya. Mayroong mga issue na dapat natin pag-usapan. I've been in trouble because of all the shenanigans, and I have been very nice to her. I've always talked to her, gave her my compassion. Yes, I feel that we should alleviate human suffering. Unfortunately, during the hearing, you could see I bent over backwards. I did not change anything. I continued on with the hearing as scheduled by her and I put to her. I invited all the people that she invited. And when we did that, we made sure that the hearing was orderly. And we made sure that she had every chance. We extended her. Even last night, she was extended several times. And when she stopped, I said, go ahead, continue. Because I promised that, right? And yet, all the time, what was happening? We were being fooled. And that's unfortunate. Even when we were fooled, when she told us that she already had, meron na siyang hawak na informasyon na ito pala ay kinasuhan na ng kidnapping with ransom. Totoo. Sa unang hearing, sinabi nila na may kidnapping with ransom. Walang po nga pasin eh. Nasa pangalawa, ang pinapasin namin na sinabi papatayin nila dahil ito raw ay terrorist. Kaya yun ang concentration namin. Very slight lang yung sinabing kidnap for ransom. Kaya lang, nung tinawag na namin yung mga pulis, again, alinsunod sa kagustuhan niya, anong lumabas? Yung tinawag niya mismo, sinabi na nung May 9, nilapitan niya, she tried to tamper with the witnesses. May 9, 2009. Can you imagine that? 2016 na tayo. Tinamper niya yung witness.
Hindi pa rin ako naniwala. Sige, pagbigyan natin. Pagkatapos, nung lumabas na meron palang impormasyon, sinabi na ng NBI, ito yung dokumento na may kaso si Juan na kidnap for ransom. At alam na natin na yung asawa ata o yung nanay ni nung asawa ni Matabato, asawa ni Matabato, sinabi, nanghihingi ng pera, nagra-ransom yung grupo nila para mabawi si Macdon. And in spite of that, sabi ni Juan, kinakalabit na ako ni Senator Lacson. Namumula na sa galing si Senator Lacson. Terminate na natin to, walang mangyayari dito, niloloko tayo dito. Sabi ko, no. Sabi ko, oversight lang yan. Sabi naman niya, nakalimutan niya lang eh. Oversight. Sabi ko, tawagin ninyo yung testigo. Doon nangyari yun. Nang tinawag na namin yung testigo, aba, ano nangyari? Sa pulo ko na, yung pala ang pakay. Alas 8:30 na tinawag na namin yung mga pulis. Umalis na sila. At ang lumabas doon sa pag-alis nila, sabi nga naman, umalis na raw din, delikado raw ang security nitong si Matabato. Ibig sabihin, alam nilang tatawagin. Nung lumabas na yung mga ibigay sa laban kay Matabato, ikinubli na nila. Yun ang nangyari dyan. At ang totoo niyan, magko-confrontation na, natalanta na sila, kaya nagagalit siya na umarap na silang parang. Natatandaan nyo, para siyang ibang napakabait na tupa. She was as meek as a lamb. Sabi niya, I didn't know. Meron pala akong papel dito na may note ako. Pero nung dumating na si Trillanes, nagdidipa na yan at nagsisigaw na. Sino ba nag-walk out? Itutuloy ko talaga eh. Sila nag-walk out eh. Ano ba ang ibig sabihin nung sinasabi nila na nandun? I-confront natin yung testigo dahil pagkakataon na. Very serious. Kidnapping with ransom na pinatay. Pinatay yung tao, hindi pa nakikita yung tao hanggang ngayon. At ang kasama na tinuturo ng NBI, hindi ito mga pulis, iba ang kasama niya. Pero siya, ang tinuturo niya, na binikti niya, at mag-testify laban sa kanya na hindi niya na makonfront siguro, natakot na siya, yung si Art Lascanos, sinabi niya, hindi ho ako kasama dyan. Ilang pulis ang nagsabi, sir, hindi pa ho kami pulis. Yung ibinibintang nila sa amin nangyari, hindi kami pulis. Marami ng kasinungalingan. Sobrang ang pasensya namin. Sabi ko, pagbigyan natin. Nung sumobra na, lumakad, ano kang gagawin natin yan? Pero Senator, sabing ganyan nila, na sabi ni Senator Trillanes kanina, parang nagulantang daw kayo kasi you wanted the confrontation dahil in-expect nyo na hindi mapipinpoint ni Matabato yung mga witnesses. Pero nung witnesses mismo nagsabi na kilala nila si Matabato, so parang nataranta daw kayo. Kung nataranta doon? Ano ba sa akin? Dahil hindi daw ganun yung expectation ninyo. Wala pang expectation. Sinabi ko ba expectation ko? Saan ang expectation? Hindi kami magsasabong yan. Hindi ko pinapatulan ng ganyan tao. Ang sinasabi ko lang, naniniwala siya sa kanyang reality. Sapagkat ilang naguhulog, silang umiiwas, tapos isisisi nila sa amin. Sino ba ang nagbigay sa kanila sila? Tanungin ko nga kayo. Sa 13 oras na nag-hearing kami kahapon, ilang beses ko nakikita si Trillanes na nagbababad doon. Ito lang sabihin ko, lahat ng tao, ultimo si General De La Rosa, at lahat ng kapulisan, at lahat ng mga senador, naghintay from 9 o'clock hanggang gabi. Kailan siya lumabas? Doon dumating na yung mga pulis, naka-recess kami, tatawagin na siya, pinauwi na. Tapos darating siya, magpapagawa na naman siya. Come on. Luma na yan. Luma na. Gasgas na si Trillanes. Will you apologize, sir, to Senator Trillanes? There's nothing to apologize. They should apologize to the Senate. She is in danger of being censored by the Senate now. You should have seen Senator Lacson. I never saw him so mad. Namumula. Galit na galit. Sir, bakit At ang gusto niya, tigil na. Sinabi ko bang itigil? Kung takot ako, titinigil ko. Sila nga nagsasabi sa akin, suspend na natin. At patuloy natin, dahil kawawa naman nakakaya doon sa mga pulis eh. At sinabi ko, tatanungin kay mga pulis kung okay sila doon sa dapat gawin eh. Hindi naman ito para kay Matabato eh. Sila ang nagdala kay Matabato, nasunog sila kay Matabato. Yun ang problema nila. The transcript was very clear, so
Well, pride na lang yan. Pride na lang yan, pero kitang-kita ng ating mga kababayan na mahiyak siya. In fact, doon mismo sa transcript, sila mismo nag-exchange. So we cannot feign ignorance. Ngayon, kung sasabihin niya, memory lapse yun, o teka muna, kung ikaw nga nagkaka-memory lapse na si Mr. Matubato, hindi pwede magka-memory lapse. Remember, ang kasalanan ni Mr. Matubato daw is yung 2002 at 2000. But here's the thing. Remember nung unang hearing nung sinabi ni Mr. Matubato na 2002 yung Sally Macdum, ayaw nga nila maniwala kasi wala daw sa Google si Sally Macdum. Sinabi rin 2002 wala raw pa akong PF. Pero ngayon lumalabas 2000 daw na-abduct si Sally Macdum. May totoo nga Sally Macdum. Doon sa video na nilabas si Senator Cayetano, totoong inignak si Sally Macdum at may mga witnesses. So tama yung sinasabi ni Mr. Matubato. Plus, kung 2000 nangyaring abduction, ibig sabihin may pa-OPF. So talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Matubato. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung sinasabi niyong niloloko? Kung may nagpasakay sa kanila, is si Mr. Las Cañas. Diba? Maliwanag ito. It's a simple test. Yung relo, gumawa siya ng kwento eh. Nahuli siya kaagad. So ganun. So, dito natin makikita yan. And I hope it was clearly seen also by your people. Sir, may warrant. Sir, may warrant. May warrant. Yes. Public apology ang kailangan nito. He should be man enough to admit nagkamali siya. He falsely accused a member of the committee. Ngayon, hinarapan siya ng katotohanan. Pride ang umiiral. Hindi maganda. Lumalabas yung bias niya as the chair. Sabi ko na, time tutuloy, di ba? Alam nyo, pagka sinupress nyo yung katotohanan, merong paraan yan para lumabas. Dapat pinag-aaralan nila yung history. Sir, may warrant daw na ilalabas from Davao against Matubato, illegal possession of firearms. Ano biglaan ba yan, sir? Definitely, no? Lumalabas na talagang 2014 pa yung kaso. And ngayon lalabas yung warrant. Talagang highly suspicious. Gusto nilang i-suppress talaga si Mr. Matubato. Okay? That will raise some questions. Kung talagang walang kakwenta-kwentang testigo ito, si Mr. Matubato, bakit no inigipit natin? Hindi ako papayag. Pero siyempre, mananaig sila dahil marami sila. Pero we should let the people know who these senators are. Kailangan malaman kung saan sila pumapanig kasi magpipintahan tayo later on. Alam nyo, pag nagbago ihip ng hangin, makikita nyo kung sino yung mga magagaling tumalon. Sa akin, I will obey the legal processes. Kung ano yung dapat gawin, gagawin ko natin yan. Hindi po totoo yan. Alam nyo, hindi mo na kailangan mag-po dito sa gobyerno ito dahil nagsasabihin naman. Diba? They're self-destructing eh. Diba? Ang problema dito, what's unfortunate is they're dragging the whole country down. May sinasabi lang, the hearings are kumbaga the source of negativity din sa Pilipinas. Hindi. Presidente nila. Diba? Murahin sa lahat. Paano? Oh, definitely. Hindi naman. Ayaw lang natin ng parang blank check. Gusto natin na systematic. Kasi may mga bagong opisina under the office of the President. Gusto natin na ma-allocate na kaagad from the get-go para hindi yan kung saan-saan dadalhin. At the same time, kung talagang yung primary advocacy is the war on drugs, it's very much warranted na ilipat natin. Lagay tayo ng pondo sa PIDEA na sila yung primary agency against illegal drugs. Yes. Wala naman eh. Kasi sino ba sa Office of the President per se ang nagkakandak ng war on illegal drugs? Wala naman eh. Oo, PIDEA is the primary agency.
So dapat doon na natin ilagay, di ba? Kung PNP, nilagyan din natin yung PNP, APA. Interpretation, tinutulungan ko pa eh. Sinabi ko pa nga sa kanya doon sa loob ng refectory, cool ka na, kaya mo, huwag ka mag-iinit dahil ganyan talaga, mahirap talaga. Eh pagkatapos nung tinago naman yun, ako napaka-unfair naman. Una pa, hindi pa sabi ko pa nga eh, I think it's just an oversight. I think it's just an oversight. Hindi sinasadya. Pero nakita ko na talagang may mga testigo. Tapos nung lumapit, ang nag-trigger sa akin, umalis yung testigo, samantala may order, huwag kang aalis, dahil andito pa yung mga yan. Alam nyo aalis na yan bukas. Eh bakit umalis? Dahil nagkalabasan na meron pa ng kaso. Eh syempre, puputok na yan. You cannot help us all feel, si Lacson lang gusto niya, terminate na eh. Tigil na. Ito ko, ayoko. Ba't natin terminate ito? Eh, sasabihin ng tao, tatago tayo. Eh, pero nung lumabas nga yung note na sabi nga, dinala because nako-compromise na yung security, eh dapat nagpaalam. Dapat nagpaalam. Kasi kung nagpaalam, at least magkakaalaman, di ba? At saka, andun ako sa oversight lang yan. Sige na, asan ba yung kaso, pakita nyo. Eh nung pagka 1+1, naging 2 eh. Di ba? Pero sir, pwedeng mag-decide kayo, sir, na i-terminate na dahil dun sa, sabihin nyo nga, sabi ng ibang kasama nyo, you were taken for a ride. Pero sir, ito'y tungkol kay Matubato. Kung nagsinungaling man siya, granted nagsinungaling, paano sir, yung main reason para dito sa hearings, which is yung EJK ngayong Ang nagdala kay Matubato sila eh. Ang hinahabol ko, kita naman yun, palagi ko inuulit yung gagawin ng committee, di ba? Hindi naman yun ang hinahabol ko eh. Pero ang lumabas, Matubato was the end all and be all for their case. Nung mag-i-implode na si Matubato, lahat sinasabi, you know, to my mind as a lawyer, hindi ko dadalhin yung Davao group here. Sasabihin lang na, wala kami kinalaman dyan. So paano yun, ibig sabihin, hindi talaga yung EJK na nangyayari ngayon ang main purpose, kundi nila Davao at Duterte? Duterte pa rin ang target eh. Ako ang target ko, abay, teka, magpaliwanag nga kayo. Eh, dala ko eh, papakita ko sa inyo. Bayan by bayan, ito ang pinatay dyan. Ikaw ang provincial director. General De La Rosa, anong ginagawa mo? Crucifixion na ginagawa nila sa akin. Sobra na. Sobra na. That's why, hindi talaga nila makapaminsan-minsan because hindi mo talaga tanggap sa akin na inaakusahan ako ng hindi naman tama, ng walang katotohanan. Walang katotohanan yung drug leaks na yan. Walang katotohanan na naman yung mga sinasabi kagabi. You think it's something inappropriate on my part? If all it is true na inakusa ko siya noon sa Davao na hindi ko matandaan yan kung nangyari yan. And then, talking about, taking them for a ride and all that, I will never do those things. I'm the sort of person who does things na yun ang akala kong tamang gawin. Dahil mag-isa lang ako. But to do this, to make it worse, ano pa nga ba? Lahat na lang. Lahat na lang. Sa akin, pinupumpirya. How do you feel man na Kagabi kung napaabuti ng gabi kasi tumitsyempo lang sila dahil gusto talaga nila i-terminate na yung hearings na. Pumasok din po yun sa utak ko. Bakit nila minamadali? I already manifested something like already exhausted physically and mentally. But I could feel the sense na kasi yung explanation nga nila, it all came all the way from Davao and therefore kailangan na nilang bumalik. So because reasonable naman po ako. So even if I really felt so exhausted already, I went along. A little did I know na gano'n ang kakalabasan nung naging proceedings last night na nagkaitan. Dahil nga sa unfair criticism sa akin. Could be orchestrated na? Ma'am, yung sa House hearing, were you aware na nag-back down si Senator Alvarez? I saw it in the papers. Dapat naman talaga. If there's any sense of decency left in this men in the House of Representatives, they better think twice about that demented plan of theirs to show that alleged sex video. Many have reacted already. I'm so moved by the outpouring of support, especially from
women's groups na hindi naman po talaga tama yan. Kahit anong anggulo tingnan niyan, hindi po tama yan. Just to shame me, wala namang relevance yun, wala namang materiality yun dun sa subject matter ng kanilang iniimbestigahan. Irrespective of the authenticity of the alleged sex videotapes, matagal na nila yan float yung alleged sex video na yan. And then, ngayon na naman, ganyan na naman. Ma'am, how do you feel, ma'am, na every time, ma'am, may mga emotional outburst kayo, nag-criticize kayo, ma'am, sa Netflix, may mga memes after? Mga memes yun, no? So, sanay na po ako sa mga ganong criticisms. Pero, 2 beses pa lang naman ako nag-criticize. At hindi naman ako yung tao na basta ko lang gagawin mo na walang dahilan. That's my best expression of protest. My best way of expressing my protest of the things happening. Hindi ko na po nagustuhan. I was being ganged up, hindi na nila ako pinapakinggan. So what's the point of staying there? To be further crucified by them? I was clearly outnumbered. May nag-reach out sa inyo na Senator I'm waiting for their apology. And my apology now ay supposed to po. Yung apology ko na sinabi ko ngayon na pasensya na po kayo sa pag-first ko, sa pag-walkout ko, hindi maaari, hindi dapat ko talaga yan ginagawa. Pero hihingi rin po ako ng hihingi po ako ng pag-unawa na wala na po ako ibang choice kagabi. It's too much already. Ano pong punto ko doon para lalo nga akong i-crucify, lalo nga akong ganunin? I still have my self-respect and self-esteem, notwithstanding all the things, cruel things that are being done to me by the members of the House, some members of the Senate, and then yung mga forwards nila sa labas, yung mga operators na yan, yung mga nag-gather na mga fabricated evidence na yan, hindi mo sila humihinto. Kasi nakikita nila, nakatayo pa ako. I have to continue standing. Because I don't want to give them the pleasure of seeing me beaten. Dahil alam ko po, tama ang pinaglalaban ko. Ma'am, Senator Trillanes na nagbay, nakikita niyo yung kakapendor niya with all this. Yeah, at least nandiyan si Senator Sani. And then, isa pa pa wala yun. I was also surprised. Buti na-mention na si Senator Sani. I was also surprised about another reaction of Senator Gordon about yung hindi daw at least you already said you already Ma'am, cellphone mo, ma'am. that you were the one granting protective Hindi. dati nang dinisclose yun ni Senator Sani. Kaya nga ako nagpatulong sa kanya kasi hindi ko kayang iprotektahan si Pero alam nyo, very important yung nangyari kahapon. Dahil umaga pa lang sinasabi ko na magharap-harapin na. Kaso ayaw nila gawin yun kasi napahiya na sila dahil kaya nga nila pinapunta itong mga policemen na identify ni Mr. Matubato dahil confident sila na hindi makikilala ni Mr. Matubato. Kasi hindi maganda yun, ito puro positively ni Mr. Matubato yung mga pulis. Kaso nung umamin yung mga pulis na kilala nila, dinapisto na, kailangan nila mag-change ng plan. So ginawa nila ngayon, hindi nila pinagharap-harap. Tapos nag-aantay si Mr. Matubato from 7 a.m. to 8:30, hindi naman pinatawag. Ngayon nung sinabihan ako ng aking security officer na nire-recommend niya for security reasons na umalis na kasi mahaba pa yung biyahe at delikado na magbiyahe siya ng malalim ng gabi. So piniyagan ko na kasi wala naman akong sariling ngayon. Tapos, time na yun, buo naman hinanap. Eh sinabi ko, kaya nga nung bumaba ako, so, teka muna, maghapon dito hanggang 8:30, hindi nyo hinahanap. Tapos nawala na sa kanya hinahanap. Anyway, kung schedule hearing tayo ng 9 a.m., pwede nyo itanong kung anong itanong. So what's the fuss about? Pero naghahanap na talaga ng butas. Tapos kahapon, kagabi, nakita natin, napahiya sila na yung kinapuputok ng butsi nila na hindi daw nagsabi
si Matubato na yung about yung kidnapping case, yung pala nasa transcript, 2 beses sinabi ni Mr. Matubato kay Senator Gordon mismo. And they falsely accused Senator De Lima, which was very unfair. Kaya gano'n. Pero nung napahiya na, naghanap na ng butas kung ano-ano maliliit na lang ng mga bagay ang sinasabi. Pero everybody saw it, napahiya sila. Sa iba pang balita, pinanindigan ni Senador Richard Gordon ang inilabas na EJK report na walang nangyayaring state-sanctioned killing sa bansa. Hiniling din ni Senador Gordon kay Senador Antonio Trillanes IV na patunayan ang mga alegasyon nito sa extrajudicial killing sa bansa matapos nitong sabihin na basura ang inilabas na committee report ng Senate Committee on Justice kaugnay sa mga umano'y kaso ng EJK sa bansa. Sinabi pa ni Gordon na kailangan patunayan ni Trillanes ang mga akusasyon nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at maglabas ng ebidensya na may kaugnayan ang Pangulo sa extrajudicial killing sa gitna na rin ng isinasagawang gera kontra sa iligal na droga ng administrasyon. Kampo-anya mismo ni Trillanes ang nagdala ng kanilang sariling mga witness kagaya na lamang ni Edgar Matubato na maituturing anyang polluted source. Sa punto pong ito ay makakausap natin sa Senate Justice Committee Chairman, Senator Dick Gordon. Magandang tanghali po, Senator Gordon. Good afternoon, Rafi. Opo, ano po reaction niyo dun sa reaction niyo po sa isinampang reklamo ni Edgar Matubato laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman? Gayong sa inyong committee report ay hindi totoo yung DDS at largely yung testimonya ni Matubato ay hindi rin totoo, Senator? Well, guided missile yan eh. Hindi sila nagtagumpay doon sa Senado, sa Ombudsman ngayon. Makikita naman ang credibility niyan eh. I'm sure he will be exposed to that. Pero proper po ba na aksyonan ng Office of the Ombudsman itong reklamong ito? Gayong may immunity from suit ang Pangulo? Pwede niyang investigahin, pero if I would be careful about it because magsasabit siya doon sa court sa Congress. For impeachment. He cannot just dismiss it kung nasa sa kanya yan eh. The proper venue really should be in the House of Representatives. Itong mga kasong, basehan po ng kasong isinampa nitong si Matubato ay mga kaso pa doon sa Davao, 80s and 90s. Sa palagay niyo po ba, uusad pa talaga ito? Yung prescriptive period po sa mga kasong ito, paano po makakapekto sa investigasyon? I'm not aware of the specific cases na sinafile niya, pero siyempre, it will go against him na yung sinabi niya doon sa Senado na mga under oath, it will go against him. So, palagi ko, kung yun ang sinabi niya, hindi magpo-prosper yan. Para po sa kabatiran natin mga manonood, ano po ba yung buod ng inyong committee report patungkol dito sa mga testimonya ni Matubato? Well, nagsisinungaling siya because una, halimbawa, doon sa kaso nung si Macdum, ang sabi niya, hindi siya kasama. Pangalawang affidavit yan. Ang pangalawang affidavit, sabi niya, nakita niya pinapatay. Pangatlong affidavit, pangatlong under oath, sabi niya, siya mismo ang pumatay. So, paano mo paniniwalaan yan? Diba? Tapos, sabi niya, member siya ng CAFCU or mga ganon. Napatunayan, hindi. Tapos sinabi niya na siya ay napatay raw nila yung mga bodyguard ni Nograles. Pinabulaan na naman nila Nograles yan. Marami siya sinabi na hindi totoo. Pati yung mga pulis na dinala dun nila Senator De Lima sa Kongreso na testigo nila ay sinabi sa kanila hindi totoo yan. Yan kasi doon nga sapagkat isa si Medina, hindi pa siya pulis. Doon siya sinasabi ni Matubato. Pangalawa, sabi niya si Las Cañas, kasama niya. Sabi ni Las Cañas, hindi ako kasama niyan. Nagninegosyo kami sa real estate. At pagkatapos sabi niya, yung sinasabi niya malakas siya kay Duterte, hindi rin totoo. So pagkat dalawa yung kapatid niya, Pinas lang, doon sa Davao ng masasabing murder, no? Tapos yung kanyang kapatid, hindi nakapasok. So ang dami-dami, litany. Tapos tumakbo. Nung magkakaroon na ng confrontation, umalis siya. Dalawa sila ni Senator Trillanes na umalis at hindi na sila napaalam. Hindi ginagawa na matinong tao yan. Sa palagay niyo po ba itong kay Matubato, yung mga testimonyang ito, magpapahamak palalo sa kanya? Kasi may mga isinampan na ring reklamo laban po sa kanya.
Well, he has nothing to lose because ang labas sa kanya illegal possession of firearms. He is an admitted murderer. Although wala pa yung body of the murder, no? Yung body no si kaya nga sabi ko hanapin natin yung katawan nitong si Turko na si Maktoum. No? Pag umamin ka ng ganyan, dapat mapapatunayan niya pag nakuha yung pagkay at masasabi nga na talagang nagsisinungaling siya. Ayon po sa kanyang abogado, abogado nitong si Matubato, wala daw pong nasa likod nitong pagsasampa ng kaso nila sa ombudsman, kundi ito mismong si Matubato lamang at yung kanyang mga abogado. Kayo po ba naniniwala roon? Yan rin ang sinabi nila, pero nakalila sa likod niya si Trillanes at saka si De Lima. Nalinaw, inamin nila yan. Inamin nila, noong una ayaw nila, tinatanggi nila na sila nagdala ng bandang huli. Sino ba nagpaalis sa kanya? Hindi ba si Trillanes? At sino ba ang nagsabi siya ang nagbigay pa ng CHR? Alam mo, yan ang mahirap Tapos na yung investigasyon, tapos na. Kung gusto na mag-appeal sila sa Senado. Committee yan Magagaling naman yung member ng committee. Bakit sila mga ayaw? At ayon din po sa abogado ni Matubato na si Attorney Sabio, bukod dito sa ombudsman, balak din nalang magsampa ng kaso sa International Criminal Court. Sa palagay niyo po, magpa-prosper ito base doon sa mga naging testimonya ni Matubato sa Senado? I do not speculate Pero alam mo, ngayon, very charged ang atmosphere. Maraming katulad sila, kumakapit sa patalim yung mga style ni Senator dahil nahuhuli na siya. Yung una-una, nagsinungaling siya na wala siyang kilalaman doon kay Ronnie Dayan. Yung pala, nung pa nasa law office sila, mag-boyfriend na sila at mag-girlfriend. Pagkatapos, napatunayan, tumatanggap siya doon. Ang tingin ko, napatunayan yung pesya, ayos na, nagkaayos na. Tapos, ina-admit niya na siya mismo, kinuha niya yung recommendation ng kanyang driver para sa dalawang matataas sa pinuno. Isa sa bureaucrats, tama ba yun? Pagkatapos yung siya nakaupo dyan, kahit na binisita niya ng bandang huli, naitayo na yung mga air condition, yung mga jacuzzi, yung mga pribilehyo binibigay niya doon sa madalaking mga drug lord at ibang criminal doon. Bakit natin paniniwalaan niya? Kaya kumakapit na sa patalim, itong si Senator De Lima sa tingin ko. I don't want to be personal, no? Pero marami siyang ipapaliwanag Siya pa, si Matubato hawak niya yan Secretary of Justice pa siya. Commissioner on Human Rights siya. Anong nangyari? Hawak niya na doon sa Witness Protection Program yan noong 2014, pinaalis niya pa. Ba't di siya pinahil nung araw pa? At sa kanya lahat ng NBI, sa kanya lahat ng kapulisan, cabinet member siya. Ipapahil siya lang ngayon dahil hinahabol siya na Duterte. Talagang mababaw ang credibility niya. Yun nga po, para lang po malinaw, Senator, ang sinasabi niyo po, itong mga pagsasampa ng kaso kay Pangulong Duterte sa Ombudsman at yung